Hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Okay. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Ombudsman Remulla, kamakailan po na ipahayag po ninyo at ako'y ang kinatawang ito ay nalungkot sa inyong pahayag na tama po ba na sinabi nyo na wala na ang taong bayan ay wala nang maaasahan sa DPWH? Ano po ba ang naging basihan ng statement po ninyo tungkol dito? Ito po yung, salamat po sa tanong na yan at maaari pong linawin ang konteksto ng aking pagsasabi niyan. Pinag-uusapan po namin ang acquisition ng building ng NBI kasi nga ako po ay dating Secretary of Justice at kabisado ko po yung mga nagiging problema sa mga pagpapagawa at tatalaga ng building ng gobyerno. At ang isa pong naging problema na nakita kong matindi ay yung Bureau of Immigration building. Inabot ho yan halos ng 8 bilyon at 12 taon. At hanggang ngayon lang yata natapos yung driveway papunta po sa parking lot niya. Yung driveway po niya, hindi ko kakasya ang kakasya lang po, Wigo. Yung maliit po na sasakyan, pag may dala kayong pickup o SUV, hindi na po kakasya at hindi na ako makakaparada sa taas. Ang problema ho kasi, pagka may government building na ginagawa, alam naman natin na hindi ho madali magpatayo ng building, marami pong cost overrun yan, pero pag ito po'y tinamaan ng graft at tinamaan ng kickback mentality, talaga ho mauubos pati yung building at mauubos po yung driveway. Ganon ko kasama ang nakita kong pangyayari sa aking pong karanasan dito po sa gobyerno. Matagal na po ako sa gobyerno. Nagsimula po ako sa gobyerno 1992. At hindi naman ho tuloy-tuloy, pero kadalasan po niyan hanggang 2026 halos sa gobyerno po ako. Nakita ko ho lahat ng pangyayari sa paggastos po ng pera ng bayan. At ang pagpapagawa ng building, isa po sa minsan nakakamuhi po ang nangyayari sa atin. Nakakaawa po yung ating mga, lagay natin sa paaralan pa lamang. Ang paaralan po ng mga bata, na kaunting-kaunti na ang ginawa, halos ang sama ng standard. Pero ito mga building po na talagang kinakailangan ng gobyerno, talagang pagka nagpatayo po tayo at may nakailam po sa pagpapatayo ng building, talaga pong hindi ho, naging substandard po talaga ang building. Ayun nga, example mo niyan, immigration building sa Macapagal Boulevard na dapat ho, napakaganda kung titingnan natin na naging gastos. Halos 8 bilyon ang aking pagkakaunawa. Pero kung titingnan ko ho, at i-value nyo ngayon, sa ngayong merkado, kung magkano po yung building ngayon, baka di umabot ng 2 billion. Kaya, ang laki po ng sayang Yun po probably it's a point of emphasis na kinakailangan po bantayan natin ang kaban ng bayan pagdating po sa pagpapatayo ng mga gusali. Thank you, Ombudsman. I share your observations and frustration. So given that po, ano po ang maaaring maitulong ng Ombudsman given yung ganyang obserbasyon ninyo upang linisin natin ang ahensyang ito ng katiwalian without preempting whatever investigation you are currently doing right now kung meron po para po maging dekalidad yung ating mga infrastruktura at maibalik natin ang kumpiyansa ng taong bayan sa ahensya. Unang-una siguro, kung talagang DPWH ang pag-uusapan, dapat ho, ginagamit natin ang RDC. Lahat po ng proyekto dapat po nakaplano. Hindi po pwedeng, bigyan mo ko ng listahan ng gagawin mong kalye, tapos ako nang bahala. Hindi po ganun Dapat ho yan nakaplano. Ang laki ng gobyerno natin, marami tayong gobyerno na gumagawa ng trabaho para planuhin na maayos ang lahat. Pero hindi ho dapat ganun na. Dapat po talaga deliberate tayo at every step of the way sa paggastos ng pera ng bayan. Yun nga yung naging problema natin, yung ating mga regional development plans parang hindi ho nasunod ng bandang itong nakaraang taon. Lahat po naging flood control budget na lang. Ang nangyari po sa budget natin,
Yung mga, sabihin natin, flagship project ng Pangulo, nawala, naging, ang tawag doon, unprogrammed fund na lang. Yung pong ating foreign assisted project, naging unprogrammed na lang. Kaya ang aming pong gagawin dito sa aming opisina, magtatayo ho kami ng isang committee na babantayan lamang ang budget at kung paano ho ginagastos ang pera ng bayan na pwede na rin ho maging sumbungan ng taong bayan kung meron pong pagmamalabis. So, yung pagbabantay po ng budget, isa na ho sa direct functions namin, ang tingin ko na pinakamahalaga. Maraming salamat po, Ombudsman. I still have a little time. Let me just siguro state that ang kinatawang ito po ay kaisa ninyo sa inyong hangarin upang palakasin ang tiwala muli ang tiwala ng taong bayan sa ahensya. At alam po natin, nasabi niyo po sa inyong closing statement sa presentation yung impact ng corruption. And umaasa po kami na tunay na ang opisina ng Ombudsman ay ang magiging watchdog, mobilizer, official critic, and dispenser of justice. At ako po'y naniniwala din na sa huling phrase ng inyong presentation that the Filipino people deserve no less. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Representative Iris Montes. Before we proceed to the next interpellator, may I now acknowledge the arrival of Representative Carl Legaspi. We have Representative Mark Anthony Santos. We have Assistant Minority Leader Robert Nazal and Deputy Minority Leader Antonio Tintinio. And one more. And we have Representative Franz Pumaren. Welcome. So we now go to the second interpellator. He will belong to the independent. We have minority, independent, majority. Congressman Toby Tiangco is now recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, wala po akong tanong. I just want to manifest that I support the budget of the Office of the Ombudsman, especially, Mr. Chair, the amendments that they are requesting for the general provisions, no? And I'm sure you will be one with me. We've known each other very well. Because yung Office of the Ombudsman is part of the CIFAG, the Constitutional Fiscal Autonomy Group, no? So I hope that the amendments to the special provisions will also be applicable to the other members of the CIFAG. Hindi lang po doon sa Office of the Ombudsman. Sana po we make it applicable to the Office of to the Commission on Elections, to the Civil Service Commission, to the Commission on Audit, and the Commission on Human Rights. And this was my, ito po advocacy ko since 2013 eh. I was already supporting their fiscal autonomy, so I'm surprised that it's still an issue right now, no? So yun lang po, and I hope at the proper time the chairman will be the one to introduce the amendments in the floor. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Representative Toby Tiangco. Thank you for your full support for the budget of the Ombudsman, and of course also the special provisions. The other commissions are also having that already, the COMELEC and the others, civil service and COA. But the focus now is the Ombudsman. We agree with you and we support you in the special provisions for the Ombudsman. So that is the stand of the chair. We have to get the approval of everyone here, but thank you for your proposal. Yes, yung dun sa savings, use of income, retirement benefits, and sana isama na rin po natin yung validity of appropriations. We will have that language recommended to the plenary. Thank you very Thank much. you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Toby Tiangco. Now we go to the majority. And we have the representative from Baguio, the Honorable Representative Maurice Dumogan. Thank you, Mr. Chairman, Apo, Ombudsman, and the members of the family of the Ombudsman. First, I join, of course, Congressman Tiangco and the others fully supporting, including the proposed amendments of the budget of the Ombudsman. We have some few questions. During the hearing,
on the Committee on Justice on the Impeachment, witness Ramil Madiaga came out with two names. One of them is happens to be with the Ombudsman. May we know what happened to that? Congressman Remulla, please respond to the query of Congressman Dumogan. Yes, thank you, Your Honor. The Internal Affairs Bureau of the Ombudsman is now on the case of Mr. Madiaga, of what was mentioned by Mr. Madiaga, and that we already had a show cause order issued to the person referred to by Mr. Madiaga, and he has already answered, so the IAB is now pursuing, the Internal Affairs Bureau is pursuing the case to its proper logical conclusion. Thank you, Your Honor. Thank you, Representative Ombudsman. Dumogan. Thank you, Chairman. Next, from your records, how many had been received by your office complaints involving conflict interest of incumbent officials of government, particularly congressmen and senators? Do you have records? Your Honor, there aren't many complaints when it comes to conflict of interest. It is something motu proprio that we start the investigations of the conflict of interest. Probably one reason is because I was a member of this House for 4 terms, and actually I was elected to 5 terms. And I was very aware of the conflict of interest emanating at that time. But as a member of the House, we know the culture here is that, well, if I may be a little more informal in my words, walang basagan ng trip. But, Your Honor, I have been given a constitutional duty to check on conflicts of interest and graft and corruption. That's why I think that knowledge came to me very handily. And that's where the motu proprio started. But there are other people who give us information that do not necessarily file complaints, but we use this to start investigations, Your Honor. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, napakahalaga po ng Office of the Ombudsman, lalo pa at of course, hinaharap pa rin ng bansa ang isa sa mga pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan. Of course, ang tinutukoy ko yung flood control. No? At ngayon, ang Office of the Ombudsman na lang ang tanging opisina na nagtutuloy pa ng investigasyon at pagkaso sa mga sangkot. Yung House matagal nang hindi nag-investigate. Yung Blue Ribbon Committee tumigil na. Yung ICI is defunct. So, ombudsman na lang talaga. Okay, at kayo ang inaasahan ngayon na mag-deliver dun sa panawagan na lahat ng sangkot dapat managot. At essential dun sa slogan na yon, popular slogan na yon, yung kailangan maging fair. Ibig sabihin, patas, walang kinikilingan, lahat ng sangkot dapat managot. Ngayon, ang tanong po natin ay kumusta po ang investigasyon, particular kaugnay sa involvement ng mga officials ng Malacanang mismo, no? Kaugnay na na-involve sa flood control, or at least na merong mga statement at testimonya na nagsasabing involved sila. No? So I am talking about the public statements made by Zaldico, for one, and also Yusek Bernardo of DPWH as relayed by Senator Ping Lacson in the official records of the Senate. No? So, of course, yung video testimony ni Zaldico, malamang napanood ng marami yan. Binanggit niya na
ilang opisyal ang binanggit niya. No, DBM Secretary Pangandaman, Executive Secretary Bersamin, Undersecretary Adrian Bersamin, Yusek Jojo Cadiz, among others, na inutos daw ng presidente na maglagay ng 100 billion peso insertion sa 2025 budget. Tapos si Yusek Bernardo naman, as relayed by Senator Ping Lacson, and this is in the records of the Senate, sabi niya, Yusek Bernardo corroborated yung sinabi ni Zaldico. Sabi niya, sa 100 billion na yan, 51 billion, ako ang trumabaho. At allegedly, sabi rin ni Yusek Bernardo, nakipagsabuatan siya with Yusek Olaivar of DepEd to deliver a total of 8 billion in kickbacks to the President, including 2 billion delivered through an exchange of armored cars at Diamond Hotel in March of 2025. Very detailed. Okay. So, ang tanong po ay, bakit hanggang ngayon ay wala pang anumang investigasyon na isinasagawa sa lahat ng mga opisyal, ng dating opisyal ng kabinete na binanggit? No, yun po ang importanteng tanong natin dito. Bakit hanggang ngayon ay wala pang tayong naririnig na anumang investigasyon? Let me mention that on March 30, meron pong private individuals led by David Michael San Juan, former Representative Franz Castro, among others, who filed a letter or a complaint to the Ombudsman para imbestigahan ng mga ito. To the Ombudsman, please. Ombudsman Rimulya to respond. Wala ho siguro naririnig sapagkat hindi ho namin trabahong ipabalita yung aming pinakukulo pa. Kasi nga, hindi ho madaling magbuo ng kaso. Ang pagbubuo ng kaso ay base sa ebidensya. At hindi ho natin maaaring ipamalita sa tao ang bawat kilos na ginagawa namin. Yun lang po, sana humihingi lang kami ng kaunting pag-unawa sapagkat kung ilantad po namin lahat ng aming ginagawa, di alam na ho ng aming mga sinusundan ang aming ginagawa. Dapat ho kasi may panahon na tahimik po tayo sa kaso. Pero wala ho kami pinababayaan. Sasabi ko sa inyo yan. Wala ho kaming pinalulusot dito. Ito po ay lahat ay base sa ebidensya. Kagalang-galang. Okay. So, naintindihan ko po ang sinasabi nyo na hindi nyo binubulgar sa publiko ang inyong ginagawa at maaring may mga isinasagawa kayong investigasyon. Binubuo pa ho namin ng yung mga ganyang kaso po kasi kailangan mabuo ho na maayos yan. Mula ho sa kwento ni Bernardo at sa kwento na lumalabas sa media, para ho malagyan natin ng ebidensya, mas mabigat pong trabaho yon. Kaya yung ebidensya po ang hinahanap namin. Pero yan po, tinitingnan ho namin ang budget, tinitingnan namin yung mga numero, at kung nagkataon po na meron talagang pagkatama sa mga halagang binibigay, yun po yung aming sinusundan. Sinusundan po namin yan. Okay. Sinusubaybayan. At may assurance kayo na kahit involved dito ang secretaries ng kabinete ng Malacanang at kahit ang Pangulo mismo, kahit tumunod sa Pangulo, ay kasama yan sa iimbestigahan nyo. Tama po ba? Po, lahat po yan ay base sa ebidensya. Wala ho tayong sisinuhin dito. Okay, thank you. At pangalawang tanong na lang, Mr. Chair, to wind up. Please proceed. Okay, thank you po. Kaugnay naman po sa ano naman po ang ginagawa, ang flood control corruption ay hindi naman po nagsimula sa kasalukuyang administrasyon. Bagaman talagang pambihira ang naging paglaki at paglaganap nito. Pero as early as 2018, natatandaan ko,
sa Kongreso din mismo na ito ay unang nilantad yung modus ng mga insertion at ghost projects and so on, no? Meron po bang ginagawa ang ombudsman sa pag-imbestiga sa mga flood control corruption issues sa panahon pa ng nakaraang administrasyon? Opo, at hindi lang humadali talaga sapagkat sabihin natin, ang epicenter po ng flood control bago ho dumating ang Marcos administration ay Davao City. Okay. Ang ecosystem of corruption po mabigat. Mahirap pong pasukin. Mahirap pong kumuha ng impormasyon. Marami hong taong hindi nagsasalita. Pero hindi ho kami tumitigil. Davao po yung ecosystem na aming tinutukoy. At kasi doon ho maraming pondo na pumasok daw sa flood control. Yan po yung aming kinakalap ng gusto. At meron pa ho mga lalawigan na aming tinitingnan sa panahong yon upang makita yung pattern kung saan po nagsisimula yung mga pattern, Your Honor. Okay, so okay, malinaw po ang sinabi, no? Epicenter of corruption, Control, Your Honor. Flood control flood projects, control Your Honor. corruption, ang Davao City nung panahon ng nakaraang administrasyon. Opo, but I will not draw that conclusion immediately. Okay. Ito po yung pinag-aaralan namin kasi ang mahalaga po, makita namin ang ebidensya sa ground, Your Honor. Okay. In that regard, meron pong Please wind up. Your time is up, but you can list for the second round. yes, opo. There are already So, those who have just listed in the second round. To wind up po, Yes. paalala ko lang po sa Ombudsman na meron po tayong final din na information, sinabmit na information sa Ombudsman regarding precisely mga flood control anomalies. May mga question, no? Wala pa pong conclusion doon. Batay sa pagsusuri natin sa mga numero, sa budget, pagkumpara ng budget, appropriations at saka yung mga kontrata at yung mga actual projects delivered, no? So sana po makatulong din sa inyong investigasyon. Hanggang doon na lamang po. Salamat po. Salamat po. Okay.